Maligayang pagdating sa aming channel. Ika nga ni Gat Dr. Jose Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika, hindi makakarating sa paroroonan, kaya aanhin mo ang patay na kabayo kung ang nakatira ay kwago. Pexman, hope to die, stick a needle in my eye. Tama ang narinig ninyo, aming masusugid na manonood. Sa episode na ito ay kami magtatagalog. Hindi porket nasa YouTube kami for English nerd kami, diba? Bagamat basic part na ng school curriculum ang computer, hindi pa rin napagtutuunan ng pansin ang pagbuo ng isang computer. At marami pa rin ang iwan pagdating sa usapan ng computer. Oo, alam natin ang basic parts. Pero sa bilis ng teknolohiya at sa dami ng pagpipilian, maigi na alam natin kung ano ang mayroon, ano ang mga bago, at kung ano ang nararapat para sa atin para mas masulit natin ang ating ginastos sa mas matagal na panahon. Tulad ng kahit anong makina, malaking tulong kung alam natin ng masinsinan ang bawat piyesa na bumubuo sa ating computer. Ngayon, baka na itatanong ninyo sa inyong sarili, bakit ko pa dapat malaman ang mga ito? Excuse me, ipapaayos ko lang itong computer ko. Ayaw kasi pumasok ng Windows, sinasabi CMOS battery low. Naku ma'am, kailangan na nating reformat yung hard disk. Tsaka palitan natin ng Intel i5 kasi yung power supply nyo, pag humahatak ng power, hindi umaabot dun sa chipset na nakakabit dun sa motherboard nyo kasi luma na yung motherboard nyo. Ngayon, kung alam natin ang bawat piyesa, ang mga basic functions ito, saan ito nakakabit, maiiwasan natin ang mga eksenang ganyan na mapapagastos tayo ng hindi naman kinakailangan at maaari mas makasira pa ng ating computer. Huwag kayong mag-alala, wala tayo sa classroom. Kaya't susubukan namin paigsiin ang mga paliwanag nang wala namang naiiwang mahalagang detalye. Ito ang una sa dalawang bahaging video kung paano bumuo ng PC. Identifying the parts and what you need. Western Digital has all the right kinds of hard drives for you, from home desktops to enterprise-grade servers. Click here or the link in the description below for more info. Bago tayo magsimula, hatiin muna natin sa dalawang pangkat ang parts ng computer, ang mahahalaga at ang optional. Ang mga nasa mahalaga ay yung mga bagay na hindi tatakbo ang inyong computer kapag wala ang mga ito. Ang mga optional naman ay ang mga maaaring idagdag o hindi, depende sa pangangailangan ninyo. Ang pinakauna sa lahat at ang pinakamahalagang bahagi ng computer, ang CPU. Ang CPU o Central Processing Unit o processor ang nagsisilbing utak ng inyong computer. Lahat ng mga ipinapagawa ninyo sa inyong computer mula sa pagpindot ng mouse hanggang sa pagtakbo ng isang buong program, lahat ay dumadaan sa processor. Hindi naman kailangan top of the line o pinakamaraming cores o ang pinakamahal ang kunin ninyo para sa CPU. Pero, dahil halos lahat ng gagawin ng computer ninyo ay magmumula sa CPU, maigi kung kalakhan ng buong budget ninyo ay mapupunta sa uri ng CPU na inyong kukunin. Sa CPU, may dalawang brands kayo na maaring pagpilian, Intel at AMD. Sa ngayon ay nasa 6th Gen Core series na ang Intel. Mayroon silang Core i3, Core i5 at Core i7. Ang Core i7 ng Intel ang may pinakamabilis na processing power sa Core series, ngunit ito rin ang pinakamahal sa tatlo. Kilala naman ang AMD sa kanilang murang CPUs. Ang AMD ay merong mula sa top of the line, FX, A10, A8, A6, at A4. Hindi lang sa bilis ang pagkakaiba ng core series ng Intel at AMD FX at A-series processors. Lahat ng Intel Core series mula sa N3, ang i3, hanggang sa pang-enthusiast, ang i7, ay mayroong built-in GPU o Graphics Processing Unit. Gayon din ang A-series ng AMD. Ngunit ang top of the line ng AMD, ang FX, ay walang built-in GPU. Sa ngayon, laktawan muna natin ang topic ng GPU at mag-concentrate sa processing speed ng mga CPU na ito. Kung light tasks lang ang gagawin ninyo tulad ng Microsoft Word, Excel, Internet browsing, YouTube, Facebook games, maaari na kayong pumili sa Intel Core i3, AMD A4 at A6. Kung mag-games naman kayo tulad ng Dota 2 o kaya audio recording at video editing, mas maigi sa inyo ang Intel Core i5, i7 o AMD A8, A10 o FX. Ang mga games, animation o design software at iba pa
ay mas komplikado at mas mabigat ang processes na itinatapon niya sa iyong CPU. Ang mas mataas na model ng mga CPU tulad ng mga nabanggit ay sinadya na tumanggap at magproseso ng mas maraming instructions sabay-sabay. Kaya mas maigi na higher end ang kukunin ninyo. Ang pangalawang bahagi ng PC, ang motherboard. Ang klase ng motherboard ay nakasalalay sa napili ninyong CPU. At dito kinakabit ang iba pang mga piyesa na inyong PC. Sa kabuuan, hindi mo maaaring ilagay ang Intel CPU sa isang motherboard na pang AMD o ang isang AMD CPU sa isang motherboard na pang Intel. Kaya Intel CPU sa Intel-based motherboard and AMD CPU sa AMD-based motherboard. Bukod sa pagiging Intel o AMD-based motherboard, ang mga CPU ay may tinatawag ring socket type na sadya para sa isang tanging uri ng CPU. Ngayon, hindi lang naman pampalito ang mga socket type na ito dahil kada taon naglalabas at nag-iiba ng features ang mga CPU. Kailangan magbago rin ng mga socket type para ito ay magamit ng husto. Kumbaga, pag bibili ka ng bagong sapatos, tama lang na bumili ka na rin ng bagong pantalon. Iteterno mo ba ang construction shoes mo sa skinny jeans? Okay, sockets. Una, sa Intel. Ngayong 2015, nilabas ng Intel ang kanilang 6th Gen CPUs. Core series pa rin sila, Core i3, Core i5 at Core i7. Pero mas bagong technology na ginamit sa mga ito. Ang 6th Gen Intel CPUs ay gumagamit ng socket LGA 1151. Ibig sabihin, kung 6th Gen Intel CPU ang balak mong bilhin, ang mga pipiliin mong motherboards ay yung may mga socket LGA 1151. Makikita ito sa mga motherboards na may code na Z170, Q170, H170, Q150, B150, at H110. Halimbawa si MSI motherboard Z170A Gaming M3. Para sa mga CPU naman na lumabas ng 2013 hanggang 2014, ang 4th at 5th Gen CPUs ay gumagamit ng LGA 1150. Makikita ito sa mga motherboards sa may Z97, Z87, H97, H87, Q87, Q85, B85 at H81 sa pangalan nito. Ngayon naman, kung may CPU kayong nagmula pa noong 2011 o 2012, ito naman ay nabibilang sa 2nd o 3rd Gen CPUs na may socket LGA 1155. At ang motherboard na dapat dito ay yung may Z77, Z75, Z68, H77, H67, H61, P67, Q77, Q75, Q67, B75, at B65. Sa AMD naman tayo. Ang AMD FX processors ay gumagamit ng socket AM3+, tulad ng MSI 970 Gaming. Ang A-series naman mula A10 pababa ng A4 ay gumagamit ng FM2 o FM2+. Mas bago ang socket FM2+, nilabas noong 2014 kaysa FM2 na lumabas noong 2012. Alamin ninyo lang kung ano ang socket type ng inyong CPU. Itama ito sa motherboard na may kaparehas na socket type and you're good to go. Isa pang aspeto ng mga motherboard, form factor. O sa madaling salita, laki. Ang form factor ang nagsasabi ng physical na laki ng motherboard. Ito rin ang nagsasabi kung ano-ano at ilang pang piyesa ang pwede mong idagdag sa motherboard mo. Ang mga form factor ng motherboard na karaniwan sa mga PC ay ang ATX, Micro ATX at Mini ITX. Para sa dagdag kaalaman, isama na rin natin ang eATX at Nano ITX na i-discuss ko mamaya. Ang mga ATX motherboard ay ang pangkaraniwan sa lahat at nagsusuporta ng mas maraming add-on sa iyong PC tulad ng video card at hard disks. Depende sa specific model, kalimitan sa mga ATX motherboards ay may 4 na RAM slots. Nagsusuporta ng 2 hanggang 4 na PCI cards tulad ng video cards o sound cards. At 6 hanggang 12 SATA ports para sa hard drives at disk drives. Ang Micro ATX ay mas maliit at mas kaunti ang sinusuportang add-ons. Kalimitan ay 2 hanggang 4 na RAM slots, 1 o 2 PCI cards, at 4 hanggang 8 SATA slots. Ang Mini ITX naman ang pinakamaliit sa 3.
Kalimitan dito ay 2 lang ang RAM slots, isang PCI slot para sa video card, at 2 hanggang 6 na SATA port. Kadalasan ninyong makikita ang micro at mini ITX na motherboard sa mga pre-built PCs tulad ng Lenovo, HP, at iba pa. Ngayon naman, ang eATX o Extended ATX, dati-rati ang mga eATX sa motherboard ay sinadya lamang para sa mga enterprise at big businesses. Pero ngayon ay available na rin sila sa consumers. Hindi gaya ng mga unang nabanggit natin na isang CPU lang ang pwedeng mailagay, kalimitan sa mga eATX ay kaya hanggang 4 na CPUs, 8 hanggang 16 na RAM slots, hanggang 8 PCI slots at hanggang 16 o higit pa na SATA ports. Sa isang dako naman ay ang Nano ITX na nasa loob nitong PCX Cobalt. Napaka-compact pero limited ang add-ons na mailalagay mo. Walang PCI slot, 2 sodium RAM slots, isang SATA at isang mSATA port para sa kabuuan ng 2 hard disks. Pero ano ang pipiliin ko sa mga ito? Tanong ninyo. Sigurado hindi nyo kailangan ng eATX kung pambahay lang naman ang computer ninyo. Kung expandability ang pag-uusapan, ATX ang pinakamainam para sa inyo. Mas marami kayong maisasaksak na hard disk, RAM at iba pa. May mga specific models naman ang Micro ATX at Mini ATX na halos kaparehas ang capability ng mga ATX tulad ng maximum RAM na mailalagay ninyo, pero ang pinakamalaking factor na i-consider ko sa pagpili ng Micro ATX o Mini ATX ay ang space na kakainin nito sa inyong bahay o opisina. Which brings us to our next topic. Ang form factor ng motherboard ngayon ang batayan sa sukat ng casing na kinakailangan ninyo. Kalimitan naman kapag ATX ang casing o chassis ay suportado na nito ang mas maliit na form factor. Malaki nga lang ang mga ATX o tower case kung tawagin. Kung malaking factor ang space sa inyong bahay o kung saan man, pumili na lang kayo ng casing na sakto sa form factor ng motherboard ninyo. Maigi na rin na mag-invest kayo sa high quality na casing dahil ito ang magiging tirahan ng buong PC ninyo. Karaniwan sa mga gandang klase ng casing ay maganda ang allowance niya for ventilation para hindi agad mag-init ang loob ng PC ninyo. Hindi rin mabilis masira ang mga button sa harap dahil madalas naman tayong magpapatay at pagbubukas ng PC. Tiyak na malalamog ang power button natin at saka tiyak na mas matibay ang material sa pinangyarian nito kaya't mas maigi nang tatagal ang casing natin. Isa pang point kung bakit maganda mag-invest sa high quality case. Screw holes. Ang isang chipipay casing ay maaaring hindi sakto ang butas para sa motherboards at hard disk base. Kapag kulang o pinilit ninyong ikabit ang mga screw holes na ito, maaaring ikasira pa ito ng inyong mga piyesa, lalo na sa hard disk. Hindi maaaring tabingi ang hard disk habang tumatakbo ito. Kailangan perfectly flat. Maliban na lamang kung SSD ang drive na gagamitin ninyo. Ngunit kahit ganun pa man, maigi na ang gamitin nating casing ay tama lang para sa ating mga piyesa. Mabuti nang gumastos ngayon kaysa magsisi bukas. Ang casing ay isa sa mga piyesang maiging pag-ipunan at pwedeng i-future-proof kamo dahil hindi tulad ng ibang piyesa ng computer na nagiging outdated at mabagal. Ang casing ay bihirang maluma. Ngayon, pag-usapan naman natin ng RAM. RAM o Random Access Memory ay pwede mong ikumpara sa isang work desk. Ang data ng lahat ng program na ginagamit mo hanggang hindi mo na isa-save papuntang hard drive ay nasa RAM. Pag pinag-uusapan ng RAM, mayroon 2 punto na dapat tignan sa pagpili, frequency at latency. Ang frequency ay tungkol sa maximum bandwidth ng RAM. Ito ay kung ilan data ang kayang kunin at ibigay from time to time. Latency naman ay kung gaano ito kabilis rumesponde sa pangangailangan ng iyong PC. Not much difference between the two as they cancel each other out. Kadalasan, isang high-frequency RAM ay may mababang latency, vice versa para sa mataas na latency. Minimal increase lang ang makukuha ninyo sa pagbili ng mas mataas na frequency ng RAM. This is assuming na casual o gaming ang build ninyo. Once pumasok na kayo sa mas demanding na applications tulad ng mga ilang video editing software, ay doon na ninyo kakailanganin ng extra boost ng mas mataas na frequency RAM. There is also the difference between DDR3 and DDR4. DDR4, ang pinakabagong labas na RAM, ay para sa mga 6th Gen Intel processors. Wala pa para sa mga AMD processors. Ang 5th Gen Intel processors pababa at ang mga nabanggit na AMD processors ay pang DDR3. Tulad ng mga nauna dito, ay hindi backwards compatible.
Ang motherboard na pang DDR3 ay hindi maaring saksakan ng DDR4 na RAM. Alamin mo muna kung ano ang supported RAM ng iyong motherboard at yun ang pagpilian ninyo. Ngayon, halos magkapresyo na ang mga DDR3 at DDR4 na RAM. But again, kumuha ka ng RAM na compatible sa motherboard at processor mo. Ngayon, naglipa na mga gaming RAM na may malalaki at makukulay na heatsink. Baka naiisip ninyo, kung ganito ito kaganda, ganun din kaganda ang performance ito. Unang-una sa lahat, ay aesthetics lang ang mga ito. Walang pagbabago sa performance kung alin man ang bilhin ninyo. Ang tunay na pagkakaiba ng mga ito ay sa laki at sa speed. From the name alone, ang inyong storage device ay kung nasaan nakalagay lahat ng files sa inyong computer. Mula operating system hanggang drivers, games, applications, music, videos at kung ano-ano pa. Sa ngayon, meron tayong dalawang uri ng storage device na pwede mong ilagay sa iyong PC. Ang hard disk drive o HDD na mas pamilyar ito sa inyo at ang solid state drive o SSD. Maaari ninyong puntahan ang video namin tungkol dito para malaman ninyo ang pinagkaiba ng dalawang ito. Sa ngayon, puro SATA 3 na ang gamit na koneksyon ng mga HDD at SSD. Sa ngayon, mas mura ang HDD kumpara sa SSD, pero lubha namang mas mabilis ang pagbasa at pagsulat ng files sa isang SSD. Pwede ninyong pagsabayin ang paggamit ng dalawa. Ilagay ang Windows at iba pang program sa SSD habang ang mga files mo naman ay nakalagay sa HDD. Mayroon ding mga SSD na maaaring naikakabit sa M.2 SATA port na gumagamit naman ng SATA Express. Ilang motherboard pa lang ang mayroong slot na ito. Mayroon ding mga SSD na ikakabit sa PCIe slot gaya ng Intel 750 SSD pero napakamahal ng mga ito. Kung may lumang HDD naman kayo galing sa lumang computer ninyo na magagamit ninyo pa, halimbawa ay dalawang 250GB sa HDD, may paraan upang basahin ito ng computer bilang isang hard drive lang. Ito ay tinatawag na RAID. Hindi namin tatalakayin sa ngayon ang pagre-RAID ng hard drives, pero may iba't ibang klase ng mga RAID setup na may iba't ibang functionality. Ngayon, let's talk about the graphics card. Graphics card o video card ang piyesa na laging pinag-uusapan pagdating sa pag-upgrade. Ang video card ay isang expansion card na humahawak sa output ng display ng inyong computer. Mabalik tayo sa CPUs. Nabanggit namin na ibang CPU ay may built-in GPU. Although may capacity naman for gaming ang mga built-in GPU na ito, lubha namang mas malakas ang performance na ibinibigay ng isang graphics card. May iba't ibang manufacturers ng mga video cards tulad ng MSI, Asus, EVGA, PowerColor at iba pa. Pero ang GPU na nasa loob ng isang graphics card ay nagmumula sa NVIDIA at AMD. Bagkus, nagkakaiba sila sa build quality, sa uri ng cooling, gayon din sa clock speed at iba pa. Ngunit ang teknolohiya ng GPU ay mula kay NVIDIA at AMD. If you're setting up a very basic, take note, very basic computer na may Skylake o 6th Gen Intel Core processor o AMD A-series processor, maaaring hindi na kailangan ng isang graphics card. Pero kung gusto mong pang-performance talaga ang computer mo, parang pang-video editing o gaming, kumuha ka na lang ng graphics card. Sa pagpili ng graphics card, madalas gusto natin agad yung pinakamalupit at pinakamahal. Pero practicality in mind, ang higher-end graphics card ay mas nangangain ng kuryente at sa makatuwid, nangangailangan ng mas malakas na power supply sa ating PC. At para ma-maximize mo ang performance ng graphics card mo, hindi dapat nahuhuli ang CPU mo. Kumuha ka ng Intel Core i3 na CPU at partneran mo ng NVIDIA GTX 980 Ti at napakalaking bahagi ng performance power ng graphics card mo ang hindi mo nagagamit at sa madaling salita, nagwaldas ka na lang ng pera. Ang unang katanungan dapat na sasagutin mo ay, anong games ba ang lalaroin ko? Iba't iba ang requirement ng bawat games. Ang mga online games tulad ng Dota 2, League of Legends, Counter-Strike GO o Global Offensive ay mas mababa ang graphics requirements kaysa sa mga laro tulad ng GTA 5, Witcher 3 o Call of Duty. Maiging aralin mo muna ang mga system requirements ng games na gusto mong laruin para malaman mo kung anong graphics card ang mas mamamaximize mo.
Pumunta lamang sa official website ng game mo o kaya marami namang website na naglilista ng mga minimum system requirements ng isang game. Sa kabilang dako naman, may minimum system requirements rin ang mga video editing, photo editing, animation programs at iba pa. Ngunit hindi ganoon kalaki ang pangangailangan ng mga ito sa graphics card. Oo, nakakatulong ito. Halimbawa, sa pagre-render ng video, ngunit karamihan ng processes ng mga dedicated programs na ito ay mas nangangailangan na CPU at RAM. Mayroon ring mga dedicated video cards for rendering tulad ng Quadro ng NVIDIA at FirePro ng AMD. I-discuss na rin natin ang resolution dahil isa ito sa mga kakayanan o kakulangan ng inyong graphics card. Ang resolution na 1920 pixels by 1080 pixels ay tinatawag na Full HD resolution. Ito ang karaniwang resolution ng mga computers ngayon. Anything beyond that ay tumutungtong ka na sa teritoryo ng UHD o Ultra HD. Bagamat ang mga latest na video cards ay nagsusuporta na ng 4K resolution o 4096 by 2160 pixels, iba na ang usapan kapag maglalaro kaysa sa nag-i-internet ka lang sa ganitong resolution. Mas magaan para sa mga mas bagong graphics ang pagpapatakbo sa 4K dahil bukod sa mas bagong GPU ang gamit nito, mas malaki rin ang VRAM ng mga bagong graphics card na lubhang nakakaapekto sa pagre-render ng bawat frame ng inyong game. Kaya kung hindi mo balak lumagpas ng 1080p na resolution o limitado ka sa isang 1080p na monitor, okay na sa isang mid-range na graphics card. Kung ikaw naman ay maglalaro sa higit pa sa 1080p na resolution, mag-ipon ka na para sa latest at least mid-range na graphics card. Humapyaw na rin tayo sa multi-GPU setup. May mga motherboard na nagsusuporta ng multi-GPU setup. Sa NVIDIA, ang tawag nila sa kanilang multi-GPU technology ay SLI o Scalable Link Interface at Crossfire naman sa AMD graphics card. Nakakapagpabilis ang SLI o Crossfire sa pagre-render ng frames ng isang game. Ngunit may catch. Madadagdagan ng processing speed ng iyong GPU dahil dalawang graphics card na ang gumagana sa computer mo. Ngunit hindi nagsastack ang size ng iyong VRAM. Ibig sabihin, kapag mayroon kang dalawang graphics card na may 2GB each na VRAM, ang effective VRAM mo ay 2GB pa rin at hindi magiging 4GB. Limitado rin ang processing speed at VRAM size mo sa mas mababang modelo ng graphics card na ginagamit mo para sa Crossfire. Sa SLI naman, hindi ka maaaring gumamit ng dalawang magkaibang graphics card. At hindi lahat ng games ay sumusuporta sa multi-GPU setup. Ngunit bukod sa games, makakatulong ba ang multi-GPU setup para sa video editing? Again, depende sa program. Kung ang program mo ay may CUDA support, makakatulong ito sa mga computer na may NVIDIA graphics card. Ang mga program naman na may OpenCL support ay makakatulong sa mga may AMD graphics card. May kanya-kanyang plug-in naman para sa iba't ibang program para makatulong ang GPU sa work process nito. Otherwise, ang rendering mo ay sasalalay sa CPU lamang. Nadaanan natin lahat ng piyesa na esensyal. Kailangan naman natin padaluyin ang kuryente sa PC natin. Enter the PSU o Power Supply Unit. Hinuli namin ito dahil ang wattage ng PSU na dapat mong kunin ay nakasalalay sa kabuuan ng mga naunang pyesa na napili mo. Okay, madalas sa hindi, pinipili ng karamihan na kalimutan na lang ang power supply at sasaksakan na lang ng murang unit ang PC nila para lang tumakbo. Isang malaking X kung ang CPU ang utak ng iyong computer, ang power supply ang puso nito na nagpapump ng dugo or in this case, kuryente sa iyong PC. Reminder, makinig ha, ang cheap at mura na power supply ay mas nakakasira pa ng buong system. So, gumastos ka ng halos 20,000 sa setup mo, tapos isang power fluctuation lang, short agad ang PC mo. Nagsunog ka lang ng pera. Hindi namin sinasabi na mangyayari ito agad sa inyo, pero mas prone sa ganitong situation sa mga lokwa na power supply. Tandaan, sa appliances, electricity is both your friend and your enemy. At pagdating sa computers, ang power supply ang isa sa mga pananggalang mo sa kuryente. Isa lamang yan sa mga dahilan upang mag-invest ka rin sa isang magandang klase ng power supply.
Isa pang dahilan para kumuha ng magandang power supply ay ang actual power draw na binibigay nito para sa iyong PC. Ang mga cheaper power supply tend to draw less power to your computer than what is advertised. Ibig sabihin, ang 500-watt power supply from a knock-off brand gives your PC less than that kumpara sa power supply na mula sa isang trusted manufacturer. Ngayon, napili mo na ang specs ng PC mo. It's time to decide kung ilang wattage ng power supply ang kukunin mo. Sa isang basic setup, entry-level components, CPU, motherboard, video card, keyboard and mouse, isa o dalawang hard drives, sapat na ang 450 watts. But take this with a grain of salt. Ang actual na wattage requirement ng iyong PC ay magdedepende pa rin sa specific components mo at kung gaano katagal at kadalas mong ginagamit ang iyong PC. Pwede ring matukso ka na bumili na lang ng mataas na wattage ng power supply para iwas sakit ng ulo. Pero more is not necessarily better. Ang mga power supply ay may rating na 80+, yung mga nakikita nating madalas. Ibig sabihin ay sigurado kang 80% efficient ito sa pagko-convert ng AC to DC, but here's the general idea. Kapag meron kang 1,200 watts na power supply and your PC is drawing in less than 150 watts at idle, ang 1,200 watts mong power supply ay less efficient na nagfa-function compared to a 500 watt power supply. This is just an oversimplification of this efficiency rating thing. But the idea is get a power supply more appropriate for your PC's power requirements. May encounter niyo rin ang 80+ bronze, silver, gold, and platinum. Color code lang para sa increasing efficiency rating with bronze having 80% efficiency at 20%, 50%, and 100% load, and platinum at 90% efficiency. Of course, power supplies with higher efficiency rating are pricier, so consider your budget and power requirements before choosing your power supply. Para sa more or less closer approximation ng wattage requirement ng iyong PC, pumunta sa site na ito o hanapin ang link sa description sa baba. May dalawang klase naman ng power supply, non-modular at modular. Ang mga karaniwang power supply ay mga non-modular kung saan nakakabit na sa PSU ang lahat ng kable na available para sa PSU na iyon. Ang modular PSU naman ay kung saan maaari mong dagdagan o bawasan ng mga kable na nakakabit sa PSU mo depende sa pangangailangan mo. May advantages ang modular laban sa non-modular, tulad ng mas malinis na layout, therefore, mas maganda ang airflow ng PC mo. Ngunit may kamahalan nga lang ang modular PSUs kaysa sa traditional non-modular PSUs. Mas may electrical resistance din sa mga modular PSUs dahil sa mga connecting ends nito. Negligible naman ang electrical resistance na ito, yun nga lang dahil mas maraming plug sa present, mas prone nito sa pagluwag o pagkasira ng mga pins. May mga piyesa naman na makakadagdag sa mga functionalities ng iyong PC pero hindi agarang kinakailangan. Isa, sound card. Ang lahat ng motherboards ay may built-in sound chip para sa audio component nito. Halos lahat pa ng motherboards ngayon ay nagsosupport ng 5.1 hanggang 7.1 speaker systems, kaya ang dedicated sound card ay optional para sa iyo. Of course, sound cards make your audio quality sound better, pero ang mga built-in sound chip ng motherboards ay kasing capable na rin ng mga dedicated sound cards. We reserve the sound cards for audiophiles and audio professionals. Pangalawa, Wi-Fi card. May Ethernet cable ang mga motherboard for wired network or internet connection. Pero kung talagang may pumipigil sa iyo na magkaroon ka ng wired connection, maaari kang magkabit ng Wi-Fi card sa isa sa mga PCI slots mo. Pangatlo, optical drive. Yes, optional ang optical drives these days dahil nasa download generation na tayo and some software programs like Windows can come in USB flash drives. Of course, manufacturers supply their hardware with a disk of the base version of its drivers. Huwag nyo nga lang agad itapon ng mga disk na yan dahil pag nagka-aberya ang PC mo somewhere down the road, ang mga supply drivers na yan ang siguradong pinaka-compatible para sa hardware mo. And speaking of USBs, pang-apat, USB expansion cards. Ang mga basic motherboards karaniwan ay may 4 hanggang 6 na USB slots lang.
Depende pa kung ilan ang USB 2.0 at USB 3.0. Kung ikaw ay isang USB dependent na tao, naka-USB speakers, may USB water fountain, USB fan, USB airpot, at kung ano-ano pang USB na nakakabit sa computer mo, pwede mong dagdagan na USB slots mo through your unused PCI slots. Okay, lastly, peripherals. This goes without saying, pero huwag mong kakalimutan ang iyong keyboard, mouse, monitor, at speakers. Ang mga HDMI-capable na monitors ay may built-in speakers na pwede mong gamitin dahil ang HDMI connection ay may parehong audio at video signals. Ngunit, mas superior naman ang quality ng dedicated speakers kaysa sa mga built-in. Okay! Ngayon, kompleto na ang checklist mo para sa mga piyesa ng iyong PC, some miscellaneous tools na makakatulong sa pag-assemble mo ng PC mo. 1. Screwdrivers. Mas madalas Phillips ang kakailanganin mo pero maigi na rin na may nakahanda kang flathead at precision screwdriver set para naman sa maliliit na tornilyo. Mainam na rin kung magnetic ang screwdrivers mo para hindi mo nadudukutin pa ang mga tornilyo. Mahirap na rin malaglagan ng tornilyo sa loob ng PC dahil pwede itong mag-short ng mga pyesa mo at ikasira ng setup mo. Number 2. Cable ties o twist ties. Makakatulong ito sa iyong cable management o sa pag-organize ng mga wirings mo. And if all things fail, meron tayong masking tape. Small cups for number 3. Mahirap mawalan ng tornilyo, lalo na kung specialized ang mga tornilyong supplied ng hardware mo. Mainam na rin na magkahiwalay ang mga magkakaibang sukat na screws dahil ang maling screw ay pwede makasira rin ng hardware mo. Number 4. Siyempre, ang lugar ng pagbubuuan mo. Maigi kung kahoy o non-conductive ang surface ng mesa mo para iwas static. Kung may anti-static bracelet ka, gamitin mo rin ito, mas maigi. Pwede mo rin patungan ang plastic bags na supplied ng pyesa mo dahil gawa ang mga ito sa anti-static materials. Okay! Ngayon, ito na ang yummy! Ang next video namin ay ang assembly ng isang PC from scratch. Magandang sundan ito, lalo na kung first time niyo mag-a-assemble ng PC. Ako si Emil, at sa susunod, bubuo tayo ng PC.